Kilala niyo pa ba si Meta World Peace? Siya ay may ilang iba't ibang mga pangalan, ngunit ang lalaking orihinal na kilala bilang Ron Artest ay nagkaroon ng isang kawili-wiling buhay. Pinakamahusay siyang nakilala para sa kanyang panahon sa NBA, kung saan siya ay pinalamutian bilang isang mahusay na defensive player na nanalo ng kampyonato kasama ang Los Angeles Lakers. Si Meta World Peace, o Meta Sandiford Artest, ay naging abala mula nang matapos ang kanyang mga araw sa paglalaro. Nagsimula ang roller coaster ng kwento ni Artest sa Queensbridge, New York. Lumaki siya sa isang project complex kasama ang kanyang mga magulang, ngunit nahirapan siyang kontrolin ang kanyang emosyon ayon sa isang kwento ng Bleacher Report. Idinaan ni Artest ang kanyang focus at passion sa basketball. Maglalaro siya ng sport kahit nasa malamig na klima sa New York dahil mahal na mahal niya ang laro. Si Artest ay may fearlessness tungkol sa kanya na ikinamangha ng oldest player sa New York City. Ayon sa Bleacher Report, tinawag nila siyang Ultimate Warrior. Habang nakikipagkumpetensya siya sa Rockers Summer League bilang isang teenager, siya rin ay isang standout star sa AAU circuit. Nang ibabaw si Artest sa court, at hindi rin siya natakot na tumawag ng mga kasamahan sa koponan. Ang St. John's University ay kulelat sa loob ng ilang taon, ngunit alam niya na ang pagdating ni Artest sa campus ay makakatulong sa kanila na makabalik sa mapa ng basketball ng kolehiyo. Ang kanyang tenacity ay nakatulong sa Red Storm na bumuo ng isang pagkakakilanlan na ginawa silang isa sa pinakamahusay na mga koponan sa bansa. Sa kanyang sophomore campaign, nag-average si Artest ng higit sa 2 steals bawat laro. Pagpasok naman niya ng NBA, napili si Artest na ika-16th pick noong 1999 NBA draft ng Chicago Bulls, na may ideya na siya at ang iba pa ay maaaring makatulong sa pamumuno sa koponan sa isang bagong panahon pagkatapos ng pagreretiro ni Michael Jordan. Habang si Artest ay isang solidong performer, ang Chicago ay isa sa mga pinakamasamang koponan sa liga, na naging dahilan para mahirap siyang mapansin. Siya ay na-trade sa Indiana Pacers sa kalagitnaan ng 2002 season. Sa isang mas mahusay na koponan, ang mga kontribusyon ni Artest ay pinalaki. Mas mahusay siya kaysa sa isang regular na role player, ngunit ang kanyang defensive acumen at physicality ay ipinakita sa mga mahalagang laro sa regular season at sa postseason. Siya ay pinangalanan sa All-Star team sa una at tanging pagkakataon sa kanyang karera noong 2003 hanggang 2004 na kampanya. Sa isang gabi noong November 2004, ang trajectory ng buhay at karera ni Artest sa NBA ay magbabago magpakailanman. Matapos ang isang pagtatalo sa court kay Ben Wallace ng Detroit Pistons, isang tagahanga ang naghagis ng isang tasa ng beer kay Artest. Ang matipunong forward ay pumasok sa kinatatayuan upang labanan ng fan, at kumawala. Para sa kanyang mga aksyon, nasuspinde siya ng 86 games, ang natitirang bahagi ng regular na season at ang playoffs. Ang mga bagay ay nag-iba para kay Artest sa Indiana pagkatapos noon. Ipinagpalit siya ng prangkisa sa Sacramento Kings noong January 2006. Nag-post siya ng mga kahangahangang individual na numero, ngunit nahirapan ang Sacramento na mapanatili ang kanilang winning ways. Pagkatapos ng 3 taon sa Kings, si Artest ay naglaro ng isang season sa Houston Rockets. Kinailangan ni Artest ang isang sitwasyon kung saan maaari siyang mag-fit sa isang hierarchy, at inalok siya ng Lakers ng pagkakataong iyon. Naglaro siya sa Los Angeles sa loob ng 4 na magkakasunod na season kasama si Kobe Bryant. At ang taga-New York ay nanalo ng titulo sa kanila noong 2010. Gumawa si Artest ng 3-pointer sa Game 7 NBA Finals na tumulong sa pagselyo ng championship para sa Los Angeles. Pagkatapos ng kanyang 4 na season sa Lakers, naglaro naman si Artest ng 1 taon sa New York Knicks, na susundan ng 1 season sa China at Italy. Bumalik siya sa Lakers para maglaro sa huling 2 season ng kanyang karera sa basketball. Sa oras na ito, 2 beses na niyang binago ang kanyang pangalan, sa Meta World Peace noong 2011, at sa The Pandas Friend noong 2014. Binago niya muli ang kanyang pangalan noong 2020 ng Meta Sandiford Artest. Sa huling ilang taon ng kanyang karera, nagsimulang sumubok si World Peace bilang isang artista. Lumabas siya sa mga pelikula tulad ng Think Like a Man, The 11th Victim at 9 Full Moons. Nagkaroon din siya ng pasulput-sulpat na appearance sa comedy show na Key at Peele, na nag-ho-host ng mga mabilisang segment na tinatawag na Meta World News.
Habang nagtatapos ang kanyang karera, si World Peace ay naging isang tahasang tagapagtaguyod para sa therapy at emosyonal na suporta. Ang dedikasyon na yon sa mental wellness ay nagpatuloy sa paglipas ng mga taon ayon sa ESPN. Dahil si World Peace ay umaasa na may parating ang halaga ng pagpapahayag ng damdamin sa susunod na henerasyon, sa halip na magalit sa mga tirades. Noong November 2023, lumabas ang dating NBA player sa The Masked Singer, isang Fox show na nagtatago ng mga bituin sa likod ng mga costume. Napag-alaman na si World Peace talaga ang tao sa likod ng karakter na Cuddle Monster. Ayon sa Fox9.com, nasiyahan siya sa pagkakataong makasama sa palabas. Nagustuhan niyo ba ang episode na yon about kay Artest? Let me know your thoughts sa comment section. Don't forget din na mag-like, share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat po.